mga larawang live. Under Israel and das defeatlem tanggamtending for attacking the ballistic missile. 7 taong pag-uulat ko rito at hindi pa ako nakakakita ng ganitong uri ng pag-atake sa isang lungsod ng Israel. Sayuksek yon sa Israel, tinarget nila ang mga kakayahan ng depensa sa himpapawid ng Tehran at mga lugar kung saan maaaring magpakawala ng ballistic missile at drone ang Iran papuntang Israel. Nagiging matindi na talaga ang mga pangyayari sa gitnang silangan, literal na. May air superiority ang mga jet ng Israel sa loob ng Iran, inaatake ang mga base ng United States sa gitnang silangan, at bumabagsak ang mga ballistic missile ng Iran sa loob ng Israel. Lahat ito ay mabilis na lumalala. Kaya talakayin natin lahat ng iyan, simula sa mga base ng United States na inaatake sa gitnang silangan. Narito ang ulat. 3 drone ang inilunsad patungo sa isang base na tinitirhan ng mga puwersa ng United States sa Iraq, matapos ang pag-atake ng Israel sa Iran, ayon sa isang opisyal ng militar ng United States at isa pang opisyal nitong Sabado. Ang mga drone ay napabagsak ayon sa opisyal. Walang grupo ang umako ng responsibilidad para sa pag-atake sa Ain al-Assad Air Base sa kanlurang Iraq. Ang isang network ng mga makapangyarihang milisya na suportado ng Iran sa Iraq ay nanatiling tahimik sa gitna ng tumitinding sigalot ng Israel at Iran. Noong nakaraan, ang mga milisya ay panapanahong umatake sa mga base ng United States sa Iraq at Syria bilang ganti sa suporta ng Washington sa Israel sa digmaan nito laban sa Hamas na kaalyado ng Iran. Noong Sabado rin, sa ikalawang araw, nagprotesta ang mga taga-suporta ng mga armadong grupo sa Iraq sa gitna ng Baghdad upang kondenahin ang pambobomba ng Israel sa Iran. Ang mga nagpoprotesta ay hindi sinubukang pasukin ang mahigpit na binabantayang Green Zone kung saan naroon ang embahada ng United States. Ngayon, kaunting dagdag na konteksto tungkol sa embahada ng United States sa Baghdad, Iraq. Noong Hunyo 11, ilang araw bago nagsimula ang operasyon ng Israel, inutos ng United States State Department ang pag-alis ng lahat ng hindi kinakailangang tauhan mula sa embahada ng United States sa Baghdad. Ang pag-alis ay dahil sa tumataas na banta sa seguridad mula sa tensyon sa pagitan ng United States at Iran. Ngayon, ang utos ay bahagya lamang. Ibig sabihin na nanatiling bukas ang embahada at tanging mga mahalagang diplomatiko at seguridad na tauhan lang ang naroon. Ibig sabihin nito, may ilang mamamayang Amerikano pa rin sa Iraq, pero hindi na kasing dami kumpara 5 araw lang ang nakalipas. Ngayon, ang dahilan kung bakit ko ito binabanggit ay dahil nakikita ko na 2 paraan lang ang posibleng dahilan kung bakit madadamay ang United States sa digmaan sa pagitan ng Iran at Israel. Siyempre, ito ay isang controversial na paksa, ang pag-uusap tungkol sa pag-atake sa mga nuclear facility sa loob ng Iran, at hindi pabor ang YouTube sa mga video na tumatalakay ng mga controversial na usapin. Kaya naman talagang kailangan namin ang tulong ninyo. Kung maaari lang, pakipindot ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong talaga ito sa video. Ang unang paraan ay syempre kung ang mga base ng United States o embahada ng United States ay inatake. Malinaw na sitwasyon iyon. Kamakailan, nagbanta ang Iran na aatakihin ang mga base at sundalong Amerikano kung patuloy na poprotektahan ng United States ang Israel laban sa mga ballistic missile at drone na pinapalipad nito. Pero sa nakalipas na 2 araw, tuwing nagpapakawala ng ballistic missile ang Iran, tumutulong ang United States sa pagtatanggol sa Israel laban sa mga pag-atake ng Iran. Sa ngayon, wala pang ginagawa ang Iran kundi magbabala sa Estados Unidos. Ang pangalawang sitwasyon, kung saan nakikita kong makikialam ang United States sa digmaang ito, ay kung isasara ng Iran ang Strait of Hormuz at isasara naman ng mga Houthi sa Yemen ang Bab al-Mandeb Strait sa kabilang bahagi ng Red Sea. Makikita mo na ang mga bansa tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Iraq, Qatar, at maging ang Iran ay gumagamit ng Strait of Hormuz para mag-export ng napakalaking dami ng langis at natural gas. Kaya kung sakaling isara ng Iran ang strait, alam natin na magdudulot ito ng napakalaking krisis sa langis at enerhiya sa buong mundo, hindi lang sa Estados Unidos. Kailangan makialam ang gobyerno at militar ng Estados Unidos para tiyakin muli ang kalayaan sa paglalayag. Ngayon, sa kabutihang palad, dito ako may magandang balita. Ayaw ng Iran na makialam ang Estados Unidos. Kita mo,
Pinupugutan na ng Israel ang IRGC, ang militar ng Iran, ang Navy ng Iran, at halos lahat ng pinakamataas na komandante ng Iran. Isipin mo kung makikialam pa ang United States, lalo na't wala pa sila ngayon. Hindi tulad ng Israel, walang mga kaalyado ang Iran. Hindi katulad ng Israel o Estados Unidos, walang katumbas na lakas militar ang Iran. At iyan mismo ang dahilan kung bakit nila binuo ang Axis ng paglaban kasama ang mga Houthis, Hamas, at Hezbollah. Gusto nilang ilayo ang labanan laban sa Israel mula sa mismong lupain ng Iran. Pero ngayong wala na ang lahat ng iyon, makikita na ng mundo kung gaano talaga kalakas ang militar ng Iran. At alam din ito ng pamunuan ng Iran. Ito ang dahilan kung bakit ayaw nilang gumawa ng anumang makakapag-udyok sa Estados Unidos na makialam sa digmaang ito. Hinihiling pa nga nila sa United States na mamagitan sa digmaang ito. Hinihiling nila sa Estados Unidos na maghanap ng paraan para magkaroon ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran. Ito ay dahil sa simpleng dahilan. Ang Israel ang unang umatake at matindi ang kanilang ginawa. Sa loob lang ng unang 15 minuto ng operasyon, nagawa ng Israel na patayin ang 20 mataas na opisyal ng IRGC at 6 na siyentipikong nuklear na ilang taon nang nagtatrabaho para palakasin ang programang nuklear ng Iran. At paano nila ito nagawa? Ayon sa isang bagong ulat, sinusubaybayan ng Israel ang mga galaw ng mga siyentipikong ito halos 1 taon na. Alam nila eksakto kung nasaan ang mga siyentipikong ito anumang oras sa loob ng nakaraang taon. At ito ang dahilan kung bakit nakita natin ang mga pag-atake na nangyari ng eksakto sa kinaroroonan ng mga siyentipiko. Minsan, tinatarget pa nila ang mismong kwarto sa isang multi-story na apartment kung saan naroon ang particular na target. Sobrang eksakto. Ang sandatahang lakas ng Israel, nagbigay sila sa amin ng video na nagpapakita kung paano nangyari ang lahat ng ito. Ang mga lugar na tinamaan ng Israel Defense Forces at iba pang militar doon, makikita mong naka-highlight sa pula. Pero ang makikita mo sa susunod ay ilan sa mga nasawi doon na naiulat. Yan gaya na muli, ito ay galing sa Israel Defense Forces dito. At ang aktwal na pahayag na inilabas nila ay nagsabi, at quote, "Maaari na naming kumpirmahin na ang hepe ng staff ng Sandatahang Lakas ng Iran, commander ng IRGC, at ang commander ng Emergency Command ng Iran ay lahat napatay sa mga pag-atake ng Israel sa buong Iran gamit ang mahigit 200 fighter jets." Ito ay 3 malulupit na mamamatay tao na may dugo ng mga tao mula sa iba't ibang bansa sa kanilang mga kamay. Mas mabuting lugar ang mundo nang wala sila. Gusto kong marinig ang opinyon mo tungkol diyan, lalo na sa pagkamatay ng commander ng Iranian Revolutionary Guard. Napakahalaga ng puntong binanggit mo dahil gaya ng matalino mong sinabi, ito ay napaka-eksakto at napakatiyak. Ang gobyerno ng Israel, ang mga tao ng Israel at ang militar ng Israel ay wala talagang galit, laban sa mga mamamayang Iranian. Sa kabaliktaran pa nga. Pero kailangan nilang alisin ang mga taong nagbanta at aktibong sangkot at nagbanta at nagpatayo ng kakayahan laban hindi lang sa Israel, kundi ang Israel ay unang hakbang lang, kundi pati na rin sa kanluran sa pangkalahatan. And scarsing by sa katiki, kung mapapansin mo, ay napakatumpak laban sa mga taong iyon sa unang mga hakbang ng masasabi ko parang kampanyang ito. At kung mapapansin mo sa mga larawan, ito ay mga block ng apartment. Hindi lang buong block ang tinarget, ibig sabihin ligtas ang mga kapitbahay, kundi ang mismong mga partikular na apartment ng mga taong iyon ang tinarget. Makikita mo ito sa mga larawang ipinapakita ninyo online na siyang punto talaga. Ang gobyerno ng Israel ay nagpoprotekta sa sarili nito at sa mga sibilyan at mamamayan nito. Walang politika dito. Narito ang mas malawak na listahan ng lahat ng pinaslang sa panig militar ng Iran, hindi kasama ang mga nuclear scientists. Ito ay para lang sa panig militar. Makikita mo lahat ng pangalan sa iyong screen. Gusto ko lang ituro ang 2 mahalagang pangalan diyan. Si Hossein Salami, na siyang pinuno ng IRGC. Napakahalagang tao. Siya ang pumalit kay Qasem Soleimani matapos siyang paslangin ni Trump noong 2018. At ang lalaki na 2 pangalan sa ibaba niya, si Ismail Qaani. Siya ang kanang kamay ng Ayatollah, kaya ng kataas-taasang pinuno, at napakahalagang tao.
Napakahalaga sa paggawa ng mga desisyon, sa proseso ng paggawa ng desisyon ng kataas-taasang pinuno, at siya rin ay pinaslang. Matapos ang asasinasyon, kumalat ang matinding takot sa Iran. Maraming matataas na leader ng IRGC at gobyerno ang nagsimulang lumipad papuntang Russia. May mga ulat ng mga passenger flight na lumilipad palabas ng Iran na pinaghihinalaang may mga pamilya ng mga leader. Lumala ang sitwasyon kaya naglabas ang IRGC ng pahayag na ang sino mang miyembro na hindi magpapakita sa tungkulin ay ituturing na traidor. Ito'y matapos magtangkang tumakas ng marami sa kanila palabas ng bansa para iligtas ang sarili. Mahalaga ang misyong ito. Sa ngayon, binubomba ng rehimeng Iranian ang ating mga sibilyang komunidad habang tinatarget natin ang mga terorista. Hindi na ito bago. 2 beses na nilang sinubukang ipapatay si Pangulong Trump. Binumba nila ang mga embahada ng Amerika. Pinatay nila ang 241 marino sa Beirut. Pumatay at nanakit sila ng libu-libong Amerikano gamit ang kanilang mga improvised explosive device sa Iraq at Afghanistan. Sinunog nila ang bandila ng Amerika habang paulit-ulit na isinisigaw ang kamatayan sa Amerika. Ang kaaway namin ay kaaway niyo rin. At sa ginagawa namin, hinaharap namin ang isang bagay na magbabanta sa ating lahat sooner or later. Ang sa unang tagumpay ay tagumpay niyo rin. Paano natin makakamit ang tagumpay na iyon? Marami na kaming nagawang maganda. Napatumba na namin ang mga mataas na opisyal ng kanilang militar. Napatumba na rin namin ang mga nangungunang teknolohista nila na namumuno sa paggawa ng mga sandatang atomiko na maaaring magbanta sa amin at iba pa. Nagawa na namin lahat ng iyon at marami pang iba, pero alam din namin na marami pa kaming kailangang gawin. Naghahanda kami. Binuksan namin ang daan patungong Tehran at ang aming mga piloto ay nasa himpapawid nito. Magpaparusa sa rehimen ng Ayatollah na hindi nila kayang maisip. At masasabi ko ito sa inyo. May mga palatandaan kami na ang mga matataas na pinuno sa Iran ay nagsisimula ng mag-empake ng kanilang mga gamit. Nararamdaman nila kung ano ang paparating. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang mangyayari kung hindi kami kumilos. May impormasyon kami na ang walang konsensyang rehimeng ito ay nagpaplanong ibigay ang mga sandatang nuclear na kanilang ide-develop sa kanilang mga teroristang kasabwat. Yan ay nuclear terrorism na mas pinalala pa. Yan umayin, magbanta sa buong mundo. Ito ang ginagawa ng Israel sa suporta, malinaw na suporta ng Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump, at ng mga mamamayang Amerikano at marami pang iba sa mundo. Kaya sa tulong ng Diyos at sa mabuting kalooban at determinasyon ng lahat ng malalayang lipunan, magwawagi tayo. Ngayon, matapos humupa ng kaunti ang unang pagkataranta, bumawi ang Iran sa mga unang pag-atake at ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagtutok sa Tel Aviv. Ngayon, ang Iran ay may napakalawak at matibay na programa sa mga misil at mayroon silang humigit kumulang 1,000 ballistic missiles hanggang umabot ng 8,000. Ngayon, ayon sa mga unang ulat, nagawa ng Israel na ma-disable ang marami sa mga misil at pati na rin ang mga missile launcher. At malaki ang naitulong nito sa mga mamamayang Israeli nang magpasya ang Iran na gumanti. May mga ulat na nagsasabing iniutos ni Ayatollah sa IRGC na maglunsad ng libo-libong ballistic missiles sa Israel. Pero sa kabutihang palad, marami sa mga misil ang na-disable. Gayunpaman, gumanti pa rin ang Iran. Narito ang ilang paunang ulat ukol dito. John at Sandra, nakita ninyo sa mga live na larawan. Ang Israel ay nasa ilalim ng matinding pag-atake ng mga ballistic missile. Sa halos 7 taon kong pag-uulat dito, hindi pa ako nakakakita ng ganitong klase ng pag-atake sa lungsod ng Israel. Ang dami ng air defense na nakita mong gumagana doon ay hindi pa nangyayari noon. Mukhang tinatarget nila ang ilang mga lugar na nasa gitna ng Tel Aviv. Tandaan mo, ang Ministry of Defense ng Israel, ang Kiryat, na parang Pentagon nila, ay ilang milya lang ang layo mula rito. Yung pagswito na ising short-range missile defense system ay nagsapahiwatig na ito isa direktang pagsitkin sa pangalawang pinakmalaking lungsod ng Israel. Hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa ibang mga lugar at kailangan nating maghintay at mangalap pa ng impormasyon para lubos na maintindihan kung ano ang mga tinarget. Pero base sa nakita namin at nakita ninyo sa mga live na larawan, malalakas na pagsabog ang yumanig sa kalangitan. Naririnig ang mga pagsabog at mga kidlat ng liwanag sa Tel Aviv. Doon namin napagdesisyonan na humanap ng mas matibay na silungan dahil ito ay isang hindi pa nangyayaring pangyayari para sa Israel.
Ngayon, sinusubaybayan namin ito ng live habang nangyayari sa live stream sa channel na ito at napag-usapan namin kung bakit particular na tinatarget ng Iran ang Tel Aviv dahil maraming defense infrastructure ang Israel mismo sa Tel Aviv. At sinusubukan ng Iran na pabagsakin ang mas marami hanggat kaya nila. Heto pa ang mga detalye tungkol diyan. Nagsimula ang Israel ng mga operasyon. Sumagot ang Iran ngayong umaga, ngunit bago iyon ay naglunsad muli ng mga pag-atake ang Israel. At ngayon, gumaganti na naman ng Iran. May dahilan ba kung bakit particular nilang tina-target ang Tel Aviv sa oras na ito kumpara sa iba pang mga lungsod sa loob ng Israel? Tama. Ang Tel Aviv kasi, ang otoridad ng command ng Israel ay parang nakakalat sa dalawang lungsod, nakakalat sa Tel Aviv at Jerusalem. Ang Tel Aviv ang kinaroroonan ng punong himpilan ng Israeli Defense Forces at ng punong himpilan ng Mossad. Kaya matindi nilang tinatarget ang Tel Aviv. Ang punong himpilan ng Israeli Defense Ministry ay tinamaan kamakailan lang, mga 2 oras pa lang ang nakalipas. Kaya hindi ko masasabi na kaninang umaga talaga. Hindi natin alam ng eksakto, Adam, kung ilang mga misil ang pinakawalan. Pero hula ko marami silang pinapaputok dahil may ilan na nakakalusot. Siyempre, maganda ang air defenses ng Israel pero napakahirap pa rin pigilan ang lahat ng ballistic missiles. Mas mabilis ang paglalakbay ng ballistic missiles kumpara sa mga rocket na palaging pinapaputok ng Hamas sa Israel. Kayang-kayang depensahan ng Iron Dome ang mga rocket na iyon dahil mabagal ang mga ito at madaling pabagsakin. Ang ballistic missiles ay dumarating ng napakabilis kaya mahirap harangin. Ngayong umaga, mayroon tayong ilang larawan ng pinsala rito mismo. Oo, sige, nagre-reload pa. Pero heto ang mga larawan ng ilang pinsala. Para sa akin, mukhang residential area ito. Ngayon, ito ay mula ngayong umaga. Hindi ito mula sa mga kamakailang pag-atake. Mayroon tayong ilang footage mula sa pinakabagong pag-atake. Pero ito ay nangyari 10 minuto lang ang nakalipas. Ito na, ito ang pinakabago. Kaya ito ay nangyari 10 minuto lang ang nakalipas. Siguradong malala ang tama nito. At gaya ng nakikita ninyo sa screen, ito ay nasa downtown kaya siguradong civilian area ito. Sinabi ng Israel kaninang umaga na kung tatargetin ng Iran ang mga civilian area, palalawakin ng Israel ang kanilang mga operasyon sa Iran. Ibig sabihin, hindi lang ito laban sa mga military target at nuclear target. Magsisimula na ring targetin ng Israel ang mga oil facilities, mga asset ng langis, at iba pang katulad nito sa Iran. Ngayon, dito natin ibabalik ang ating atensyon sa Iran dahil tuloy pa rin ang mga operasyon ng Israel. At sigurado akong aktibo pa rin ang mga espiya ng Israel, ang Mossad sa loob ng Iran, sa loob ng Tehran. Kamakailan, may nakakagulat na footage mula sa Tehran ng isang missile na nag-take off at bumagsak sa lungsod. Maraming nag-espekula tungkol dito. Hindi ko alam ang totoo pero maraming tao ang nagsasabi na mga ahente ng Mossad ang sumisira sa mga air defense sa Tehran. Panoorin natin ang footage na ito. Oh, wow. Oh wow. Oh, tignan mo ito, asawa ko. Gusto kong linawin na ang balitang ito ay nasa gitna pa ng kaguluhan ng digmaan. Hindi pa tiyak ang eksaktong pangyayari. Ito ba ay isang maling putok? O may sinusubukang gawin ang mga ahente ng Mossad? Kung maling putok ito, tiyak na hindi ito aaminin ng Iran. Pero hindi rin malabong paniwalaan na maaaring mga espiya ng Mossad ang may gawa nito. Dahil kailangan nating tandaan na 2 gabi lang ang nakalipas, may mga ulat na nagtayo ang Israel ng drone base sa loob ng Iran at ang mga drone na iyon ay na-activate bago magsimula ang operasyon ng simulan ng Israel, ang operasyong tinatawag na Rising Lion, at ang mga drone na iyon ay tumarget sa mga air defense sa loob ng Iran para makalipad ang mga missile at jet ng Israel sa himpapawid ng Iran nang walang hadlang at hindi lang ito basta-bastang teoryang konspirasyon dahil ilang oras lang matapos magsimula ang operasyon. Naglabas ang Israel Defense Forces ng mga video na nagpapakita ng mga ahente ng Israel na kumikilos sa loob ng Iran. Heto ang isa sa mga iyon. Panoorin natin ito ng sabay.
Ngayon, sa simula ng clip, nakita natin ang mga ahente na nagtatarget gamit ang mga drone at sa dulo naman nakita natin ang ilang mga air defense ng Iran na karamihan ay galing sa Russia. Ito ang mga Russian S-300s at Russian S-400s at halos walang silbi ang mga air defense na yon dahil tinatarget lang sila ng mga drone at missile. Ang trabaho ng air defense ay pabagsakin ang mga missile at drone na pumapasok sa Iranian airspace. Ngunit hindi nila ito nagagawa. Sila ay basta na lang winawasak ng mga Israeli jet at Israeli missile. Pakiramdam ko dapat mag-refund ang Iran mula sa Russia. Pero sa tingin ko, nagastos na ni Putin ang perang yon sa Ukraine.